Magandang araw mga mahal kong taga-subaybay. Halina at simulan natin ang isang nakakahindik balahibong kwento pinamagatang Pinakulam. Mangyaring paki-subscribe po sa ating channel para ganahan pa po tayo maggawa ng marami pang horror videos. Salamat po. Kabanata 1, ang bago sa accounting. Sa ika-14 na palapag ng isang high-rise building sa Makati, naroon ang opisina ng Northbridge Holdings, isang kilalang kumpanya sa larangan ng accounting at business consultancy. Karaniwang abala ang buong departamento, puno ng tipa ng mga keyboard, tawanan sa pantry, at maingay na tawag mula sa mga kliyente. Isa si Lara sa mga senior staff ng accounting department. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa Northbridge, at aminado siyang palaging palaban, ambisyosa, matalino, at hindi basta-basta nagpapaapi. Siya ang tipo ng empleyado na alam ang galaw ng lahat sa opisina. Mahilig siyang magmasid, at lalo siyang nagiging alerto kapag may bagong mukha sa paligid. Lunes ng umaga nang ipakilala ng EAC si Mila, ang bagong empleyado sa accounting. Tahimik itong nakaupo sa isang sulok, payat, maputla, at laging may suot na itim na blazer kahit mainit. Ang kanyang buhok ay mahaba, laging nakalugay, at sa bawat hakbang niya, may kakaibang samyo ng insenso at damong ligaw sa hangin. Bagong transfer daw galing sa branch sa Davao, bulong ni Kathy, isa sa mga katrabaho ni Lara. Wala bang profile sa internal site? Tanong ni Lara habang sinisipat si Mila mula sa kanyang cubicle. Wala eh. Confidential daw sabi ng EAC, pero ang galing daw sa mga numbers, top score pa raw sa qualifying exam. Napakunot no si Lara. Hindi niya gusto ang mga ganitong bigla na lang sumusulpot at agad pinupuri ng management. Sa isip niya, sino ba yang Mila na yan? Di naman mukhang impressive. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang pagkainis ni Lara. Habang siya ay pagod sa overtime, si Mila ay tahimik lang sa kanyang mesa, pero tila laging maaga natatapos ang trabaho. Si Sir Noel, ang supervisor nila, ay palaging bumabati kay Mila at pinupuri ito sa reports. Ano ng sikreto mo, Mila? Biro ni Sir Noel minsang tumawa habang sinisilip ang monitor nito. Baka may mahiwagang calculator ka riyan. Umiti lang si Mila. Sanay lang po sa sistema. Marami pong oras kapag walang kausap. Hindi nakisali si Mila sa kwentuhan sa pantry. Hindi rin ito uma-attend sa mga team lunch at kapag kausap ay matipid sa salita. Kapag may meeting, palaging nakatitig lang ito, parang laging may iniisip. Dito lalong nairita si Lara. Nagpapakamisteryosa. Pa-deep. Pa-antisocial. Pero kuno magaling. Sus, baka nagpapakyut lang sa boss. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong nakaka-trigger kay Mila. Isang tahimik na inis, isang tahimik na inggit na hindi niya inaamin sa sarili. Isang gabi, naiwan si Lara sa opisina para tapusin ang isang bulk ng reports. Habang nakatingin sa screen, napansin niyang naiwan ang bag ni Mila sa upuan nito. Napalingon siya at hindi niya naiwasang lapitan ito. Nandoon pa rin ang samyo ng insenso, pero may isa pang kakaiba, parang amoy ng lumang kahoy at lupa. Napansin niya ang isang maliit na notebook na nakasuksok sa gilid ng bag gusto niyang buksan, pero may bigla siyang naramdamang kilabot sa batok, na para bang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa likod. Agad siyang bumalik sa kanyang desk. Sa kanyang pag-upo, dumaan sa harap niya si Mila. Good night, Lara, ani Mila, walang emosyon. Nagulat si Lara. Hindi pa niya ito nakikitang nagsalita sa kanya ng diretsyo. Napatingin siya, pero wala na si Mila. Dire-diretso lang itong naglakad papunta sa elevator. Naiwan si Lara sa kanyang mesa, tahimik ngunit hindi mapalagay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa unang pagkakataon sa kanyang 3 taon sa opisina, nakaramdam siya ng takot. Kabanata 2, Simula ng inggit. Lumipas ang ilang araw mula ng gabing iyon, pero nananatili pa rin sa isipan ni Lara ang mga kaganapan, ang bag ni Mila, ang amoy ng insenso, at ang malamig nitong good night na tila baga may ibang ibig sabihin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila ba may bumabagabag sa kanyang loob tuwing mapapatingin siya kay Mila. Wala namang ginagawang masama ang babae, pero parang may presensyang hindi niya maipinta. Isang umaga, habang nagpaprint si Lara ng kanyang weekly report, napansin niyang si Mila ang pinag-uusapan ng ilang bagong empleyado. Alam mo ba, ang galing pala ni Ma'am Mila sa mga forecasting model, bulong ni Jen, ang bagong junior analyst. Siya raw ang gumawa ng bagong template na ginagamit ngayon ng marketing, dagdag naman ni Leo, isa pang baguhan.
At kahit siya na rin daw ang tumutulong sa audit nila, sabat pa ni Kathy. Nanlamig ang pakiramdam ni Lara. Pati sa ibang department, lumalapit na sa kanya. Kinabukasan, dumating ang email ni Sir Noel, promotion announcement para kay Mila bilang team lead assistant. What? Hindi napigilan ni Lara ang mapamura sa sarili. Ilang buwan pa lang siya rito, tapos assistant lead na agad. Ako, 3 taon, wala man lang recommendation. Doon unti-unting lumalalim ang inggit. Mas lalo siyang naging mapanuri. Sa bawat galaw ni Mila, sa bawat papuri ng mga boss, sa bawat tahimik nitong sandali, parang lahat ay may kahulugan. Minsang tanghalian sa pantry, biglang sumabay si Mila, dala ang kanyang baon sa isang itim na lalagyan. Umupo ito sa malayong dulo ng lamesa. Tahimik. Hindi umiimik. Walang cellphone. Walang kausap. Hindi napigilang ikomento ni Lara sa mga kasamahan, hindi ba kayo nadidisturb sa presence niya? Parang ang weird talaga, no? Hindi siya tumatawa, hindi nakikipag-usap. Parang multo lang. Tumawa ang iba pero may ilan na natahimik. Pero mabait naman siya wika ni Kathy. Actually, natulungan niya ako sa Excel formula ko. Kahit di ko siya close. Lalong nainis si Lara. Mabait daw. Mabait o mangkukulam na marunong manglinlang. Simula noon, nagpa siya siyang mag-ingat. Sa bawat email ni Mila, binabantayan niya. Sa bawat report nito, sinusuri niya ng palihim. At minsan, sinadya niyang baguhin ang isa sa mga figures sa report na pinasa ni Mila kay Sir Noel. Subalit hindi iyon napansin ng boss. Bagkus, lalo pa siyang pinuri. Magaling ka talaga sa detalye, Mila. Tamang-tama lahat ng forecast mo, sambit ni Sir Noel sa harap ng buong team. Lalong nagdilim ang loob ni Lara. Hindi lang ito basta swerte. May ginagawa ang babaeng ito. May ginagawa siyang hindi normal. Gabi-gabi na rin siyang nananaginip ng kakaiba, isang babae sa panaginip, nakaitim, nakatayo sa sulok ng kwarto, nakatingin sa kanya. Hindi niya makita ang mukha, pero ramdam niya ang malamig nitong tingin. Sa bawat panaginip, palapit ito ng palapit. Sa huling gabi, naramdaman niyang humawak ito sa kanyang leg. Doon siya napabalikwas ng gising, pawis na pawis, nanginginig, at may bakas ng gasgas sa kanyang leg. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin. May ginagawa siya, may ginagawa si Mila. Kabanata 3, Mga maliliit na paraan. Mula nang napanaginipan ni Lara ang babaeng nakaitim na humawak sa kanyang leg, tila ba may mabigat nang nakadagan sa kanyang dibdib araw-araw. Mabigat ang kanyang katawan sa paggising, laging pagod kahit buong araw lang naman siyang nakaupo sa opisina. Palaging may malamig na hangin sa paligid niya, lalo na kapag dumadaan si Mila. Sa mga araw na yon, mas naging determinado si Lara, kailangang bumagsak si Mila. Kahit paunti-unti lang. Hindi siya pwedeng magtagumpay habang ako'y naiwan sa ilalim. Lihim na pagsabotahe. Isang Miyerkules, maagang dumating si Lara para saluhin ang report na dapat si Mila ang magpapasa. Ginamit niya ang access niya sa shared drive para palitan ang ilang detalye sa file, isang simpleng pagkakamali sa tax computation na siguradong mapapansin ng management. Kinabukasan, tinawag si Mila sa opisina ni Sir Noel. Nakasilip si Lara sa maliit na salamin sa pintuan, umaasang makikita niyang mapapahiya ang kanyang kalaban. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Lumabas si Mila pagkatapos ng halos 20 minutong pag-uusap, matahimik, katulad ng dati. At sa sumunod na group email, naroon ang mensahe. Thank you, Mila, for pointing out the error. We appreciate your diligence. The system logs also confirmed an unauthorized edit. We are currently investigating. Namutla si Lara. Bigla siyang napaupo. Paano niya nalaman? Kinagabihan, sinubukan niyang baliwalain ang takot. Sige, girlay mo ko, Mila. Tingnan natin kung sino ang mas matibay. Ang mga simula ng kakaiba. Pagka-uwi, habang nasa kanyang unit, naaninag ni Lara ang isang itim na ibon na lumapag sa kanyang bintana, isang uwak. Hindi pangkaraniwang hayop sa lungsod. Tiningnan siya nito ng diretsyo, saka lumipad palayo. Hindi niya alam kung bakit, pero nanindig ang balahibo niya. Kinagabihan, muli siyang nanaginip. Sa panaginip, nasa opisina siya, pero madilim. Walang tao. Tahimik. Tanging tunog ng ticking wall clock ang maririnig. Lumakad siya papunta sa kanyang desk.
Nang mapalingon siya sa sulok ng pantry, naroon si Mila, nakasuot ng itim na damit, ang buhok ay kulot at basa, at sa kanyang harapan ay isang mesa na may kandila, asin, at isang manika na tila gawa sa papel at sinulid. Tumingin si Mila sa kanya. Ngunit ang mga mata nito, itim na itim, walang mapaglagusan. Gusto mo akong pabagsakin? Tanong ni Mila sa panaginip, boses na ubod ng lamig. Narito lang ako, Lara. Pero alam mo na ba kung ano ang kapalit? Nagising si Lara na may sakit sa ulo at duguan ang gilid ng kanyang labi, kinagat niya pala ang kanyang sarili habang natutulog. Ang nawalang ngiti si. Kinabukasan sa opisina, hindi makakonsentrate si Lara. Hindi niya alam kung paranoia lang ba ito o talagang may nangyayari. Ngunit nang hanapin niya ang kanyang ESE na may draft ng confidential client report, bigla itong nawala. Hinanap niya sa buong mesa, sa drawer, pati sa mga file box. Wala. May nakita po akong ESE sa pantry kanina. Baka ito po, sabay abot ni Mila ng itim na ESE, mumiti. Ngunit nang hawakan ito ni Lara, parang may dumaloy na malamig na kuryente sa kanyang mga daliri. Parang may biglang bumigat sa kanyang balikat. Salamat, pilit niyang sabi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mga kuko ni Mila. Mahaba, parang matutulis. At sa gilid ng palad nito, may aninag na tatlong itim na tuldok, tila tattoo o marka. Ang lihim sa comfort room. Ilang araw ang lumipas. Si Lara ay naging mas balisa. Ibinuhos na lang niya ang sarili sa trabaho. Ngunit isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang meeting, napilitan siyang gumamit ng comfort room sa dulo ng floor, ang madalas iwasan ng lahat dahil sa bulong-bulongang may multo roon. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang kasama. Hanggang sa mapansin niya ang isang bagay sa loob ng basurahan, isang punit na papel na may nakasulat na Lara. 3 beses ang pangalan niya. Kulay pula ang sulat, parang ginamitan ng lipstick o dugo. Sa tabi nito, may maliit na manika na gawa sa sinulid at tela. Tinapakan niya ito agad at tinapon sa inidoro. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang sumara ang ilaw. Namatay. Click. Walang tao. Walang tunog. Ngunit sa likuran niya, tila may humahaplos sa kanyang buhok. Lara, isang boses ang pabulong. Tumili siya at mabilis na lumabas ng banyo, halos mabangga ang isang janitor sa labas. Panibagong simula. Nang gabing iyon, sinubukan ni Lara na huwag matulog. Naglagay siya ng asin sa paligid ng kama, nakasindi ang ilaw, at isang krus ang isinabit sa kanyang ulunan. Ngunit sa kanyang mesa, isang lihim ang iniwan, isang maliit na papel na walang sender, wala ring envelope. Hindi lahat ng hindi mo naintindihan masama. Pero kapag sinaktan mo ang hindi nananakit, naghihintay lang siya ng tamang oras para gumanti. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kabanata 4, Mga Bangungot. Ang gabi ay tahimik. Walang ihip ng hangin, walang ingay mula sa labas ng bintana. Sa kabila ng ilaw na bukas sa kwarto ni Lara, naroon pa rin ang aninag ng takot sa kanyang mga mata habang nakahiga. Sa tabi ng kama ay asin na binilog niya upang protektahan ang sarili, isang payak na depensa laban sa kung anumang hindi niya maipaliwanag. Nakapikit ang kanyang mga mata pero ang utak niya ay gising. Umaasang baka mag-umaga na agad. Ngunit hindi pa man siya nakakaidlip, narinig niya ang isang mahinang kaluskos. Mula ito sa kisem. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumitig siya sa kisem. Walang anumang butas doon, pero malinaw ang tunog. Parang may gumagapang. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at tumingin-tingin. Wala siyang nakita hanggang sa mapansin niyang gumagalaw ang kurtina sa gilid ng kanyang bintana. Hindi naman bukas ang bintana. Hinipan ng hangin. Pero ang problema, walang hangin. Tumayo si Lara, nilapitan ang kurtina. Dahan-dahang inilapit ang kamay. Nang halos mahawi na niya ito, biglang nagsara ang pinto ng kwarto ng malakas. Napatalon siya sa gulat. Mabilis siyang bumalik sa kama. Ngunit sa mismong pag-apak niya sa asin, natabig ito. Nagkaroon ng siwang. At sa siwang na yon may sumingit. Sa mundo ng panaginip. Hindi niya namalayang nakatulog siya. Ngunit alam niyang panaginip ito. Naroon siya sa opisina, ngunit ibang-iba ang paligid. Madilim. Mapula ang ilaw. Ang mga mesa ay sira-sira. May mga papel na naglalaglagan mula sa kisam, at ang mga monitor ay may nakasulat lang na salitang
Balik sa umpisa. Naglakad siya, hindi sigurado kung bakit. May humihila sa kanya. Hanggang sa narating niya ang kanyang mesa. Ngunit sa halip na laptop ay naroon ang isang malaking libro, luma, amoy amag, may takip na balat ng hayop. Sa gitna ng pahina, nakasulat ang kanyang buong pangalan, kasama ang kanyang larawan. Sa gilid ng mesa, naroon si Mila. Nakaupo. Hindi gumagalaw. Mila, tanong niya, nanginginig. Bakit ka natatakot, Lara? Bulong nito, hindi pa rin tumitingin. Hindi ba't ikaw ang nagsimula? Bumukas ang libro. Isa-isang lumabas ang mga alaala, yung mga sadyang pagkakamaling ipinasok ni Lara sa report ni Mila, mga chismis na ikinalat niya tungkol sa pagkatao nito, at ang lihim niyang galit na hindi niya kailanman inamin ni sa sarili niya. Hindi ako masama, dagdag ni Mila, unti-unting tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito, itim na walang puti, parang balon ng dilim. Pero ang masama laging bumabalik sa gumawa nito. Bigla siyang natulak palayo, at para siyang nahulog sa kailaliman, madilim, malamig, at walang katapusan. Pagbangon sa katotohanan. Nagising si Lara na sumisigaw. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Humihingal siya, at namumugto ang mata. Ngunit hindi pa roon natatapos ang takot. Sa kanyang dibdib may nakapatong. Isang manika gawa sa sinulid at balat. Hawig sa manikang nakita niya sa ng opisina. Ngunit ngayon, may nakakatusok ng karayom sa gitna ng dibdib nito. Nahulog ang manika nang siya'y umatras. Nanginginig niyang binuksan ang cellphone para tumawag ng tulong, pero wala itong signal. Patay ang ilaw. Ang asin sa paligid ng kama ay natabunan ng maliliit na balahibo ng itim na ibon. At sa salamin ng kwarto may nakasulat. Iisa lang ang makakalabas. Ang unang senyales ng pagkawasak. Kinabukasan, pinilit ni Lara ang sarili na pumasok. Hindi siya nag-ayos, hindi rin naglagay ng makeup. Mukha siyang bangkay, maputla, may eyebags, at halos hindi makapagsalita. Lara, okay ka lang ba? Tanong ni Kathy. Okay lang, bulong niya, pero nagsisinungaling siya. Hindi siya okay. Pagsapit ng hapon, habang nasa elevator, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Nahawakan niya ang gilid ng salamin at napaupo. Sa isang iglap, bumuhos ang dugo mula sa ilong niya. Malagkit. Madilim ang kulay. At sa salamin, nakita niyang nakatayo si Mila sa likod niya, nakatitig lang. Walang salita. Walang kilos. Pero daman niyang may pinapahiwatig ito. Hindi niya alam kung ano pa ang mas masahol, ang katahimikan ni Mila, o ang unti-unting pagkawasak ng kanyang isipan. Kabanata 5, Buhawi ng Sumpa. Naglakad si Lara sa pasilyo ng opisina na tila isang kaluluwang walang katawan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat sulyap ng mga kasamahan niya ay parang kutsilyong tumatagos sa balat. Lahat sila'y nagtatanong kung anong nangyari sa kanya. Ang dating maayos, mabango, at palangiting si Lara ay ngayon tila pinanggalingan ng bangungot, maputla, mahina, may mga sugat sa gilid ng labi na parang kinagat mula sa loob habang natutulog. At si Mila ay tahimik pa rin. Laging naroon, nakaupo, pero may kakaibang ningning sa mga mata na parabang alam niyang unti-unting guguho si Lara. Isang paanyaya ng dilim. Biyernes ng gabi, habang nagpapanggap na nagtatrabaho pa rin sa cubicle, lumapit sa kanya si Joan, isang matandang janitress na noon pa man ay halos hindi pinapansin ng lahat. Alam kong may kakaiba sa'yo, ani Joan, habang dahan-dahang nag-aayos ng basurahan. Nakikita ko ang anino sa balikat mo. Napalingon si Lara, agad na nakaramdam ng paninindig ng balahibo. Anino? May sumunod sa'yo. At hindi basta multo. Isa itong pagsumpa, bulong ni Joan. May galit na itinali sa pangalan mo. Kinabahan si Lara. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminto si Joan sa pagwalis at inilabas ang maliit na papel mula sa bulsa. Pumunta ka sa Tandang Sora, sa may lumang simbahan na abandonado. Hanapin mo si Aling Remay. Sabihin mong ipinadala ka ng nakakakita. Hindi na siya nakapagsalita pa. Paglingon niya muli, wala na si Joan. Sa puso ng kadiliman. Kinabukasan ng madaling araw, bumiyahe si Lara patungong Tandang Sora. Bitbit ang takot, kaba, at isang pag-asang may paraan pa upang maibalik ang kanyang normal na buhay. Pagkarating niya sa lumang simbahan, sinalubong siya ng hangin na amoy alikabok at bulok na kahoy. Sa loob ng gusali, may isang matandang babaeng nakaupo sa harap ng altar, napapalibutan ng mga kandila at abo.
Aling Remy, tanong ni Lara. Alam kong darating ka, tugon ng matanda. Ang kulam na nakaangkla sa'yo hindi basta gawa ng selos. Isa itong pagkikintal ng pagkawasak. Nanginginig na lumapit si Lara. Paano ko po ito matatanggal? Tiningnan siya ni Aling Remy, matalim ang tingin. Sa bawat kulam, may tatlong bagay, galit, bagay, at pangalan. Hanapin mo kung anong bagay ang ginamit sa kulam. Alamin mo kung kailan ito nagsimula. At ang huli, putulin ang tanikala sa pagitan nyo. Mga alon ng parusa. Pagka-uwi ni Lara, nagsimula siyang maghanap sa sarili niyang kondo. Sa loob ng kabinet, sa ilalim ng kama, sa loob ng mga gamit niya sa opisina. Hanggang sa makapa niya ang isang kahon sa likod ng aparador, isang kahon na hindi kanya. Binuksan niya ito. Sa loob nito ay ang kanyang lumang lipstick, isang hibla ng buhok, at isang maliit na papel na may nakasulat. Lara May Santos, kaparusahan ang katumbas ng pagsisinungaling. Agad siyang napaupo sa takot. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sino ang nakapasok sa bahay niya? Paano ito napunta roon? Ang buhawi. Kinagabihan, bumagyo ng malakas. Ngunit hindi ordinaryong bagyo, ang mga bintana ay umaalon sa lakas ng hangin, at ang mga ilaw sa buong gusali ay nagkikislapan. Habang natutulog si Lara, isang malakas na kulog ang gumising sa kanya. Kragdig. Nang dumilat siya, nandoon na naman ang manika. Ngunit ngayon, nakatayo ito sa ibabaw ng kanyang tiyan. Tumatakbo ang dugo mula sa noo nito, at may boses sa silid. Umabot ka pa rin sa huli, Lara. Tumindig siya, mabilis na pinunit ang manika, saka itinapon sa apoy ng kalan sa kusina. Ngunit sa halip na masunog, ang apoy ay biglang lumaki, naging berde, tila may sigaw mula sa loob nito. Ang hangin sa loob ng bahay ay nagbago, umiikot, tila may buhawi sa sala. At mula sa ulap ng usok at alingawngaw, lumabas si Mila, hindi bilang tao, kundi isang aninong may matulis na kuko, maitim ang mga mata, at may hawak na ginintuang lubid. Ang kapalit ng kasinungalingan ay kaluluwa. Isang pasya. Patawad, sigaw ni Lara, umiiyak, habang hawak ang krus na isinabit niya sa kanyang pinto. Hindi ko alam na ganito ang kapalit. Mila, itigil mo na. Ngunit ang anino ni Mila ay hindi na Mila, isa na itong nilalang na ginawa ng puot. At sa huling sandali, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong kwarto. Ang krus sa kanyang kamay ay nag-init, at narinig niya ang sigaw, hindi lang ni Mila, kundi ng isang bagay na mas malalim at mas matagal nang nabuhay sa dilim. Pagkagising ni Lara, nakahiga siya sa ospital. Miss Santos, mabuti at nakaligtas kayo. Nawalan kayo ng malay sa loob ng 3 araw. Akala namin saglit na huminto ang doktor, hindi na kayo babalik. Ngunit bumalik siya. Ang tanong, ang alin sa kanya ang bumalik? Kabanata 6, ang halaga ng kaluluwa. 3 araw. 3 araw natulog si Lara, walang malay, walang galaw, at walang panaginip. Pero mayong nagising na siya, tila ang bangungot ay kasama niyang bumangon. Nakaupo siya sa kama ng ospital, nakatanaw sa salamin. Maputla pa rin ang balat niya, at para bang hindi kanya ang sariling katawan. Ang mga kuko niya ay nangingitim, at ang mata niya, parang may nyebeng gumuguhit sa paligid. Pagtingin niya sa paanan ng kama, may papel na naiwan. Punit ito at maruming-marumi, tila isinulat gamit ang dugo. Tapos na ang simula. Napalunok siya. Walang nakakita kung sino ang naglagay. Wala rin daw bumisita sa kanya. Sabi ng nurse, para lang daw siyang patay sa unang 2 araw, walang brain activity, walang galaw ng mata, walang paghinga ng malalim. Parang tinanggalan ng kaluluwa, sabi pa nga ng doktor. At baka totoo nga. Ang pagbalik sa opisina. Ilang araw pa ang lumipas bago nakabalik si Lara sa opisina. Pilit nang umiti, pilit na nagtrabaho, pero ramdam niyang hindi na siya ang dating siya. Wala na si Mila. Hindi pumasok simula ng araw na dinala si Lara sa ospital. Wala ring sagot sa mga tawag. Wala sa EA ang resignation letter, pero ang gamit ni Mila ay inempake na raw ng hindi nakikilalang lalaki, suot ay barong Tagalog at may sinasabing kinuha na raw siya ng dati niyang amo. Kakaiba. Walang nakakita sa lalaki. Wala ring pangalan. Pero may naiwan si Mila sa mesa. Isang larawan. Larawan ni Lara. At sa likod ng larawan ay isang ukit. Bayad pa lang ang balat. Ang kaluluwa susunod. Ang unang halik ng impyerno.
Habang nagtatype si Lara sa laptop, biglang huminto ang screen. Nag-flicker. At ang cursor ay tila nagsimulang gumalaw mag-isa. Sa isang iglap, nag-type ito ng, "Nakita ka na ng mga mata sa ilalim. Handa ka na bang bumaba?" Napaurong siya sa kinaupuan. Uminit ang batok niya. Nang paglingon niya sa likod, may nakatayo sa dilim ng hallway. Isang lalaking nakaitim, walang mukha, at may nakasabit na kampanilya sa leg. Tumayo siya at sumigaw. "Sino ka?" Ngunit nang dumaan ang guard, wala namang nakita. Walang lalaki. Walang kampanilya. Aling Remy, ang huling babala. Nagdesisyong bumalik si Lara kay Aling Remy. Hawak ang larawan, dinala niya ito sa matanda. Pagkakita sa larawan, nanlaki ang mata ng albularyo. Tinalian kanya ng dugot pangalan. Isa ito sa pinakamalalim na uri ng kulam, ang hindi pinapatay ng basta dasal. Kailangang ikaw mismo ang humarap sa multo ng ginawa mo. "Paano po?" tanong ni Lara, halos humihikbi. Kumuha si Aling Remay ng palayok, langis, at uling. Binuhusan ng langis ang larawan at sinindihan ang apoy sa ilalim. Lumutang sa itim na usok ang imahe ng opisina, ng cubicle ni Mila, at ang larawan ay natunaw, ngunit bago ito lamunin ng apoy, narinig nilang pareho ang isang bulong na tila galing sa hukay. "Ibalik mo ang kinuha mo. O babawin ko ang sayo." Gabi ng kabaong. Paggising kinabukasan, wala na si Lara sa kanyang kama. Nasa isang kwarto siya, maliit, madilim, at malamig. Amoy kandila, amoy lupa, at may liwanag lang mula sa basag na bintana. At sa gitna ng silid, may kabaong. Nakadikit ang kanyang pangalan sa gilid ng kahon. Dahan-dahan itong bumukas. At mula roon, lumabas ang imahe niya, isang bersyon ni Lara na walang mata, walang bibig, at may kalmot sa mukha. Ang katawan nito ay nababalutan ng tuyong dahon at sinulid. Ito ang kanyang sarili, ang bahagi niyang itinago, inapi, itinanggi. Pinagtagumpayan mo ang mundo sa kasinungalingan. Panahon na para itong pagbayaran. Ang kakaibang sakit. Pagkagising sa totoong mundo, balik sa ospital si Lara. Inatake raw siya habang nasa CR ng opisina, nangingisay at nagsisigaw. May sugat sa dibdib na parang sinaksak ng matulis na karayom. Pero ang mas nakakagimbal, ang resulta ng X-ray. Nasa loob ng kanyang tiyan, may natagpo ang mga bagay. 3 itim na hibla ng buhok. Isang punit na papel na may pangalan niya. At isang karayom. Walang makapagsabi kung paano ito napunta sa loob niya. Ang halaga ng kaluluwa. Sa gabi ng discharge niya, may iniabot ang nurse sa kanya, isang sulat na iniwan daw sa lobby. "Buksan mo kung kaya mo. Binigyan kita ng pagkakataong lumaban. Pero ikaw pa rin ang pipili. Ang kaluluwa ay hindi basta kinukuha, kundi inialok. Sa isang kasinungalingan mo, isang parte ng sarili mo ang nawawala. Sa huli ikaw rin ang magpapasya kung sino ang kailangang mawala. Ikaw o ang katotohanan." Nilagdaan ito ng ese. At sa sulok ng papel, may guhit ng isang bilog na may tusok sa gitna, ang sagradong simbolo ng kulam. Kabanata 7, Baliktad ang daigdig. Tahimik ang gabi. Nakahiga si Lara sa kama ng kanyang unit, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Sa kanyang kaliwang palad ay may bakas ng mga tusok, tila ba may ginamit na aspile habang siya ay tulog. Sa loob ng tiyan niya, pakiramdam niya ay may gumagalaw, kumikislot, sumusundot mula sa loob. Hindi siya makatulog. Hindi rin siya makaiyak. Sa kisame, may tumutulong tubig, 1, 2, 3, tila sumusunod sa tibok ng kanyang puso. Ngunit ng kanyang silipin, ang tubig ay hindi pala tubig. Pula. Malapot. Parang dugo. Napaatras siya. Tumakbo siya sa banyo. Binuksan ang ilaw, pero hindi ito gumana. Ang ilaw ay nag-blink ng 1 beses at saka namatay. Sa salamin, hindi niya nakita ang sarili. Bagkus, may iba. Isang babae. Hubad, duguan, nakangiti ng malalim na parang punit ang bibig. At sa likod nito ay isang refleksyon ng kabaong, bukas ang takip, at may pangalan ni Lara sa loob. Tanggapin mo na. Hindi ikaw ang nararapat mabuhay. 2 mundo. Kinabukasan, nagpasya si Lara na bumalik sa trabaho upang maging normal muli. Ngunit pagdating sa opisina, ibang-iba ang lahat. Ang receptionist ay hindi siya pinansin. Ang guard ay parang hindi siya kita. At ang mga kasamahan niya ay nag-uusap, nagtatawanan.
Habang sa sulok ng kanilang mga mata, tila may itim na usok na lumalabas. Bumukas ang elevator. Sumakay siya. Nag-isa siya sa loob. Habang umaakyat, unti-unting lumabo ang salamin ng elevator, naging parang tubig. Mula roon ay nakita niya ang sarili, hindi bilang Lara, kundi isang nilalang na wala ng mata, duguan ang labi, at may mahahabang kuko. At ang elevator, imbes na tumigil sa 8 floor, ay huminto sa 13. Walang 13 floor sa gusali nila. Walang pindutan ng 13. Pero doon himinto. Pagbukas ng pinto, wala roong opisina. Wala ring tao. Kundi isang mahabang pasilyo ng salamin at sa bawat salamin, iba't ibang bersyon ni Lara ang naroroon. Isa'y nakaputi at umiiyak. Isa'y duguan at humahagikik. Isa'y nakaupo sa silya, may itim na kulubot sa lig. At ang huli ay wala ng ulo. Dito ka nabibilang. Aling Remy, pagsasanib. Gabi-gabi, patuloy ang pagkakagising ni Lara sa kakaibang oras, 3:00 ng madaling araw. Bumalik siya kay Aling Remy, pero pagdating niya sa abandonadong simbahan, wala na roon ang matanda. Ang altar ay wasak, at sa sahig ay may nakaukit na bilog na may siyam na tuldok sa paligid. May iniwang itim na supot. Sa loob ng supot, isang bote ng langis ng niyog. Tigsisiyam na pirasong sinulid, itim, pula, at puti. Isang papel, kung nais mong lumaban, hayaang gumising ang ikalawang mata. Simula ng pagkawala. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng malito si Lara sa pagitan ng panaginip at realidad. Nakikita niyang natutunaw ang mga mukha ng tao sa paligid. Naririnig niyang tinatawag siya ng mga boses mula sa alulod. May amoy siya ng nabubulok na bulaklak kahit saan siya magpunta. Minsan, sa salamin ng siye, isang kamay ang sumusubok lumabas. Ritual ng pagtatanggal. Sa sobrang takot at pagkalito, sumubok si Lara ng desperadong hakbang, ginawa niya ang ritual gamit ang iniwang mga gamit ni Aling Remy. Sa loob ng gabi, pinatungan niya ng asin ang paligid ng kanyang unit. Binuksan ang bote ng langis, isinulat sa katawan ang sariling pangalan gamit ang puting sinulid. Binalot ang isang manikang putik gamit ang mga hibla ng kanyang buhok. Sabay sabing, kung sino mang tumali sa pangalan ko, sa dilim ka na lamang manahan. Hindi ko na ikaw kinikilala. Kaluluwa ko ibabawin ko na. Pagsiklab ng katotohanan. Sumabog ang ilaw. Umikot ang mga gamit. At mula sa salamin, lumabas ang tunay na Mila, hindi isang multo, kundi isang babaeng binago ng kulam, itinulak ng sakit, at ginawang kasangkapan ng mas matandang nilalang. Hindi ako ang tunay na kalaban, Lara, ani Mila, halos maiyak. Ako rin ay ginamit, ikaw ang tunay na target, hindi dahil sa inggit. Lumingon siya sa salamin. May aninong lumalapit, hindi tao. Isang nilalang na maitim, may 6 na mata, at katawan ng daga. Kundi dahil ikaw, Lara, ay isinumpa na bago ka pa isilang. Kabanata 8, ang lihim ng ina ni Lara. Basa ng pawis si Lara nang magising. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang unan ay punang buhok, sarili niyang buhok. Isa-isa na itong nalalagas. Sa gilid ng kanyang kama ay may pulang ukit sa sahig na hindi niya maalalang ginawa. Isang bilog na may palamuti sa gilid, mukha ng isang babae, may palong tila ahas, at sa gitna ay may mata nakapikit. At sa mismong dingding ng kanyang kwarto, may nakasulat sa dugo. Hanapin mo ang puno. Ang daang binalikan. Nagtungo si Lara sa probinsya, sa lumang bahay ng kanyang lola na matagal nang inabandona matapos mamatay ang kanyang ina. Doon sa tabing bukid, sa silong ng lumang balete, nagsimula ang kanyang paghahanap. Pagdating niya, tahimik ang paligid. Ang bahay ay kalbo na sa kisam, at ang mga bintana'y tinatakpan ng itim na tela. May amoy sa hangin, hindi basta panis. Amoy ng pinagsamang luya, nasunog na papel, at bulok na karne. Sa loob ng bowl ng kanyang yumaong ina, may natagpuan siyang lumang journal, may takip na yari sa balat ng kambing, at ang tinta ay tila galing sa uling at dugo. Nang buksan niya ang pahina. Lara, patawad. Bago ka pa man isilang, ipinangako na kita. Ang kasunduan. Ayon sa journal, isang gabing may bagyo, ang kanyang ina, si Teresa, ay pumunta sa balete upang humingi ng tulong sa isang mangkukulam na lalaki. Isang nilalang na hindi matanda, hindi bata, hindi rin ganap na tao. Gusto ni Teresa na magkaroon ng anak. Ngunit baog siya. Ang kulam ay nag-alok ng kapalit. Bibigyan kita ng anak.
Ngunit pagdating ng ika-27 niyang taon, kukunin ko ang kanyang liwanag. Ang kanyang kaluluwa ay magiging sa akin. Tinanggap ito ng kanyang ina. At si Lara ang isinilang kasunod ng isang pagputok ng kidlat sa tapat ng balete. Ngayon, si Lara ay 27 taong gulang. Binaligtad na ina. Maya-maya, may ingay mula sa silong. Dahan-dahan siyang bumaba, may hawak na flashlight. Tumigil siya sa harap ng lumang aparador na may salamin. Dito niya nakita ang sarili, ngunit ang refleksyon ay hindi gumagalaw. At sa kanyang likod, dahan-dahang sumusulpot ang anino ng kanyang ina. Ngunit hindi ito ang Teresa na maalalahanin. Ito ay may mukha na binuka ng apat, parang bulaklak. May mga ugat na lumalabas sa gilid ng mata. At sa lig nito may tanikala. Patawarin mo ako, anak, bulong nito habang lumuluha ng itim na likido. Hindi ko alam na ikaw ay magiging ganito kalakas. Iba ka, Lara. Ikaw ay hindi lang bunga ng kulam, ikaw ay tagapagdala. Tagapagdala ng ano? Sigaw ni Lara, umatras at nabitawan ang flashlight. Nang huling pinto, sagot ng anino. Ang pinto kung saan dumadaan ang mga nilalang na dapat ay hindi na narito sa mundo. Ang apoy sa balete. Biglang umihip ang hangin. Lumabas siya ng bahay. Sa di kalayuan, ang balete ay biglang nagsimulang magliyab ng walang dahilan. Mula sa apoy, may mga hugis ng tao na umaahon, sunog, baluktot, may pakpak ng insekto, at may mukha ng hayop. Naririnig niya ang sigaw mula sa hangin. Lara! Ikaw ang susi! Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang mga aninong ito ay sinundan siya. Isa sa mga nilalang ay humawak sa kanyang paa. Mainit. Malagkit. Parang nanlilimahid na dagta. Biglang humigpit ang hawak nito at nang hawakan ni Lara ang katawan nito, nakita niya ang mukha ng sarili niyang ina na sisunog habang umiiyak. Ang ikaalawang mata. Sa pagbulusok niya pabalik sa lupa, tumama ang kanyang noo sa batong semento. Dumilim ang paningin. Ngunit sa kadiliman na yon, may isang matang bumuka sa kanyang noo, ang kanyang ikalawang mata. At sa mata na yon, nakita niya ang tunay na kulam. Isang lalaki, hindi tumatanda, walang anino, at may dila na umaabot sa lupa. Sa kanyang likod ay daan-daang kaluluwa, nakabitin, gumagapang, humihikbi. Lara, alam mong hindi mo ito matatakas ang buhay. Ang kaluluwa mo ay hindi sayo. Ito'y sa akin mula pa noon. Ang pagtanggap. Biglang tumahimik ang lahat. Sa gitna ng dilim, si Lara ay nakatayo, sugatan, nanginginig pero mulat. Hawak ang journal ng kanyang ina, nilamon niya ang galit at takot. Kung ako ang pintuan, ako rin ang magpapasya kung sino ang pwedeng makapasok. At hindi ka na makakadaan. Hinugot niya mula sa lupa ang isang piraso ng kahoy na may pako, isang dating krus mula sa lumang puntod sa likod ng bahay. Itinarak niya ito sa gitna ng apoy, sabay sigaw. Ibabalik ko sa inyo ang sumpa. Ang inyong sariling anino ang magdadala sa inyo sa impyerno. Pagsabog. Sumambulat ang liwanag sa paligid. Umuga ang lupa. Ang balete ay natupok at mula sa ilalim nito, lumitaw ang isang itim na bunganga, parang bibig ng halimaw. Isa-isang hinigop nito ang mga anino. Pati ang kulam ay nahulog sabay tili. Hindi pa ito ang katapusan. May inihandang kapalit ang kadiliman. At tumahimik ang lahat. Kabanata 9, ang tanda sa lig. Madilim pa ang gabi nang magising si Lara. Wala siyang maalala mula sa huling kaganapan sa balete, ngunit ang pakiramdam niya ay parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pinilit niyang itaboy ang takot at bumangon mula sa kama. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang leg, may matigas na bagay na nadama sa balat, isang marka. Isang malalim na paltos na parang bagong tatak sa kanyang balat, na ngayon ay parang buhay, naglalabas ng init. Pagtingin niya sa salamin, bumangon ang kanyang dugo. May tatak sa kanyang leg, isang sigsig ng malupit na simbolo, parang isang kakaibang rune na tanging siya lang ang makakakita. Ang tanda ng kaluluwa ay bulong ni Lara, at ang boses ay parang hindi galing sa kanya. Ang simbolo ay kumikislap, naglalabas ng malamig na liwanag. Ang mata ni Lara ay mistulang bumalik sa normal, ngunit may naiibang pakiramdam. Ang hangin sa paligid niya ay nagbago, tila ba lumalalim ang gabi at ang oras ay napakabigat. Nagkaroon siya ng matinding kutob na ang mga susunod na mangyayari ay magdadala sa kanya sa higit pang panganib. Sa dulong kadiliman. Sumunod na araw, nagsimula nang magbago ang lahat.
Minsan ay naririnig niyang may mga hindi maipaliwanag na tunog mula sa kanyang kwarto, mga pagaspas ng mga pakpak, humihikbi na tila malalalim na hininga, at ang mga pader ng kanyang bahay ay parang gumagalaw. Ang bawat hakbang na tinatahak ni Lara ay nagiging mas mabigat. Pinipilit niyang huwag magpaniwala sa mga naririnig, ngunit ang mga boses mula sa madilim na sulok ng kanyang isipan ay tila tumutok na sa kanya. Isang araw, dumating si Mila, ang kaibigan niyang nagkaroon ng masamang karanasan sa kasamahan nilang opisina. Nang bumisita siya, nakita ni Mila ang marka sa liig ni Lara at napansin ang kakaibang aura nito. May takot sa mata ni Mila, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Lara, alam mo ba kung ano yan? Tanong ni Mila, nag-aalalang tumingin sa marka. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid mo. Hindi ito isang ordinaryong kulam. Habang nag-uusap sila, dumaan ang isang matandang babae sa kalsada, matulin at tahimik. Lumingon siya at naglabas ng ngisi, isang ngisi na puno ng kasinungalingan at takot. Sa kabila ng kanyang mabigat na kutob, hindi makapagsalita si Lara. Ang tungkulin ni Lara. Nang gabing iyon, dumaan ang hangin sa kanyang kwarto, at doon siya nakaramdam ng matinding sakit. Ang marka sa kanyang leeg ay nag-apoy. Hindi niya kayang pigilan ang nararamdaman niyang init. Nagkakaroon siya ng mga hindi malilimutang alaala mula sa nakaraan, mga kasunduan ng kanyang ina na kinasasangkutan ang masamang nilalang. Bumalik ang lahat ng kanyang mga tanong, bakit siya? Bakit ang kanyang pamilya? Lara, ikaw ang susi. Narinig niya ang boses na nagmumula sa kanyang likod. Lumingon siya at nakita ang isang nilalang, hindi tao, hindi rin anino, kundi isang entity na hindi masusukat. Nakasuot ng mga balahibo, may kaliskis at may isang mata sa gitna ng noo. Parang nakatago sa dilim ng silid. Ikaw ang pintuan. Kumulot ang noo ni Lara. Pintuan ng ano? Tanong niya, nanginginig. Pintuan ng isang bagong simula. Isang bagong mundo. Ang tanda sa iyong leeg ay nagsasabing ikaw ay muling magbabalik sa kung saan ka nang galing dahil ikaw ay nagdala ng sumpa. Pagbabalik sa nakaraan. Sa bawat hakbang na tinahak ni Lara, mas lumalalim ang kanyang pagkalito. Ang marka sa kanyang leeg ay nagsimulang magbago, nagmumula na ito ng isang enerhiyang mahirap ipaliwanag. Bawat magkasunod na gabing dumaan, ang mga anino ng kanyang pamilya ay nagiging mas buhay. Tila ba ang kasaysayan ng kanyang ina ay nagsisimulang magbukas. Isang gabi, naglakbay si Lara pabalik sa lumang bahay ng kanyang lola. Nasa loob ng isang silid na matagal nang hindi nabubuksan, natagpuan niya ang isang lumang kaha na puno ng mga lihim, mga sinulid, mga kwintas, at mga sinaunang gamit. At dito, nadiskubre niya ang tunay na kasaysayan ng kanyang pamilya. Ayon sa mga lumang dokumento, ang kanyang lola at ina ay bahagi ng isang ancient cult, isang sekta na sumamba sa mga nilalang mula sa kabilang buhay. Bawat taon, isang miyembro ng pamilya ang kailangang mag-alay ng kaluluwa upang mapanatili ang balanse ng mundo. Ngunit ang pagdating ni Lara sa mundo ay nagtakda ng isang bagong linya ng sumpa, isang tanda na magpapasimula ng pagbabalik ng mga nilalang na natali sa dilim. Ang huling pag-akyat. Habang ang marka sa kanyang leeg ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya, nagdesisyon si Lara na harapin ang kanyang tadhana. Hindi na siya takot, nagiging matatag siya, kahit pa ang paligid ay nagsisimulang magbago. Pagdating ng gabing iyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, may pakiramdam siyang ang enerhiya mula sa kanyang leeg ay tumatagos sa bawat sulok ng kanyang katawan. Pumunta siya sa gitna ng isang madilim na kabubatan, malapit sa isang lumang altar na tanging siya lang ang makakakita. Isang nilalang ang nagtaglay ng lakas ng dilim, at sa pamamagitan ng pag-aalay na ginawa niya, ang sinuman na magtatangkap ang agawin ang kaluluwa ng kanyang pamilya ay magbabayad ng pinakamataas na presyo. Ang pagbabalik ng kadiliman. Habang nagsimula ang ritual, sumabog ang langit. Ang mga puno ay nagkaroon ng mga mata, at ang hangin ay sumisigaw ng pangalan ni Lara. Ang dilim ay nagtipon sa paligid niya, at ang mga nilalang mula sa kabila ay nagbalik upang kunin ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa halip, siya na ngayon ang pintuan, siya ang magiging gabay sa daan ng mga nilalang. Ang marka sa kanyang leeg ay hindi isang sumpa, kundi ang kaligtasan ng mundo. Huwag mong itago ang iyong lakas, Lara. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. At sa wakas, ang kanyang katawan ay pumasok sa isang bagong anyo, mas malakas, mas matatag, isang tagapag-alaga ng balanse. Kabanata 10, ang pagtanggap sa tadhana.
Ang gabi ng ritual ay muling dumating, ang mga puno sa kabubatan ay nagsimulang mag-ungol at ang hangin ay tila may buhay. Isang matinding kilig ng takot ang gumapang sa katawan ni Lara. Hindi na siya ang batang babae na nawawala ang landas. Ang marka sa kanyang leeg ay nagsisilibing tanda ng isang misyon na hindi na niya maiiwasan. Naramdaman niya ang presensya ng mga nilalang, mga kaluluwang nawawala sa balansing mundo, ang mga aninong sumasama sa kanya, nagmamasid, nag-aabang. Sa bawat hakbang niyang tinatahak, tila may mga mata sa kanyang paligid na nagmamasid, nagmamatsyag. Pumunta ka sa bundok, sinabi ng nilalang na nagmumula sa dilim. Isang mata lamang ang makikita sa likod ng anino ng kabubatan. Hindi ito tao. Hindi ito normal. Ito ay isang halimaw, isang puwersa na matagal nang napagtagumpayan ng mga ninuno ni Lara. Ang kanyang presensya ay nagbibigay takot, ngunit siya ay nakatayo bilang tagapangalaga. Ang bundok ng huling pagbabayad. Bago sumik ang araw, si Lara ay umakyat sa bundok kung saan matagal nang itinago ang sinaunang altar ng kanilang pamilya. Ang bundok na iyon ay hindi tinatangkilik ng mga tao. Ipinagbabawal ang pag-akyat sa lugar na iyon sapagkat dito nagsimula ang kasunduan ng kanyang ina at ng mga nilalang mula sa dilim. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan, naramdaman niyang ang marka sa kanyang leeg ay parang naglalabas ng init. Bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, ngunit hindi siya huminto. Nais niyang matapos ang lahat, nais niyang matuklasan ang huling lihim na magpapalaya sa kanyang pamilya. Sa ilalim ng malamlam na buwan, natanaw niya ang altar, isang malaking bato na may inskripsyon ng mga sinaunang simbolo. Dito ang huling sakripisyo. Ngunit habang siya ay lumalapit, napansin niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga nilalang na matagal nang nawala ay muling bumalik, mga nilalang na kayang magbago ng anyo, mga nilalang na may galit na naipon sa mga nakaraang siglo. Silang lahat ay naglalakad patungo sa altar, at sa bawat paggalaw ng kanilang mga katawan, ang paligid ay tila nagiging mas madilim at mas malamig. Ang pagbabalik ng kaluluwa. Bago pa man siya makarating sa altar, naramdaman ni Lara na ang hangin ay gumalaw ng mabilis. Isang mataas na boses ang tumangis sa langit. Lara ni. Ang boses ay pamilyar. Ang kanyang ina, si Teresa, nagbalik mula sa dilim. Ngunit hindi ito ang ina na naalala ni Lara. Ang kanyang ina ay naging isang anino ng galit, isang kaluluwang napagod sa paghihirap at walang kapatawaran. Bakit mo iniiwasan ang iyong tadhana? Tanong ng kanyang ina, ang mga mata nito ay naglalagablab ng pulang apoy. Hindi sumagot si Lara. Tinutok niya ang mga mata sa simbolo sa kanyang leeg. Alam niyang ang sagot sa lahat ng ito ay nakatago sa kanyang tadhana. Hindi siya pwedeng magpatuloy ng tulad ng iba, kailangan niyang tapusin ang sumpa. Ang huling desisyon. Lumapit ang nilalang na tumutok sa kanya, ang mga mata ng mga kaluluwa ay nakakapit sa kanyang katawan. Para siyang pinapaligiran ng mga aninong tila nagpapalakas ng kanilang sarili mula sa takot na nadama ni Lara. Lara, sabi ng nilalang. Tanggapin mo na. Ang iyong kaluluwa ay nakatali na. Ang kaluluwa ng iyong pamilya ay mawawala na. Ikaw na ang susi ng pagbabalik. Wala nang iba pang paraan. Ngunit hindi nakinig si Lara. Ang puso niya ay sumabog sa galit at takot. Hindi siya papayag na maging kasangkapan ng kadiliman. Tumayo siya at kinuha ang isang piraso ng kahoy na nakatago sa ilalim ng altar. Pinilit niyang magsalita ng wika ng mga ninuno, wika na ginagamit upang labanan ang mga nilalang ng dilim. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon, sigaw ni Lara. Ako ang magtatapos ng lahat ng ito. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, ang mga nilalang ay nagsimulang magwawala. Ang mga anino ay nagsimulang magpakita ng kanilang tunay na anyo, mga nilalang na may pakpak, may pangil, at may katawan ng mga hayop. Ang paligid ay naging isang bagyong nakakatakot, at si Lara ay itinulak pabalik sa isang matinding pagsabog ng liwanag. Ang dugo ng pagkatalo. Ang marka sa leeg ni Lara ay kumislap ng maliwanag. Ang lahat ng mga nilalang ay napahinto, at sa kabila ng lahat ng ito, si Lara ay naging ang sentro ng lahat ng puwersa. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang liwanag na matindi, isang uri ng enerhiya na matagal nang hindi nakita ng mga nilalang ng dilim. Lara, sinabi ng kanyang ina, ang mga mata nitong naglalabas ng mga luhang pula. Ang kaluluwa ng pamilya ay hindi maiiwasan. Subalit, hindi na nagpatalo si Lara. Pinili niyang hindi tanggapin ang kapalaran ng kanyang pamilya at ang mga nilalang ng dilim.
Sa pamamagitan ng kanyang huling pagsusumikap, ang enerhiya na dumaloy mula sa kanyang katawan ay humarap sa mga nilalang. Ang mga aninong ito ay naglaho, ang mga kaluluwa ay naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Pagwawakas ng sumpa. Dahan-dahan, ang dilim ay umalis at ang bundok ay nagsimulang magbukas ng liwanag. Ang mga nilalang ng dilim ay nawala, at sa kanilang pagkawala, ang mga kaluluwa ng mga naunang pamilya ni Lara ay nagbalik sa kanilang orihinal na anyo, mga kaluluwang malaya. Si Lara, na labis na pagod at sugatan, ay nakatayo sa altar. Ang marka sa kanyang leeg ay unti-unting nawala, at ang puwersa ng dilim ay napawalang bisa. Ngunit hindi siya nakaramdam ng kaluwagan. Sa halip, may bagong tahimik na lakas sa kanyang katawan, isang lakas na siya lamang ang makakaunawa. Habang ang araw ay sumik, narinig niya ang isang boses mula sa hangin. Ito ang pagtatapos ng isang yugto. Ngunit hindi ang pagtatapos ng lahat. Ang kwento ni Lara ay nagtapos, ngunit ang marka sa leeg ay nag-iwan ng mga tanong na walang sagot. Si Lara ay naging tagapangalaga ng balanse, ngunit alam niyang may mga puwersa ng dilim na patuloy na maghahanap ng pagkakataon upang bumalik. Wakas. Maraming salamat po sa pagsubaybay hanggang sa susunod na video. Please subscribe.